Magandang araw mga kaibigan. Ang nakaraan, naligaw si Dayan at hindi niya makita ang daan pabalik sa kanilang mansyon at ipinasyanan niyang maglakad pa rin hanggang nakadinig siya ng lagaslas ng tubig at naging interesado ito. At yun nga, nakakita siya ng sapa na pinakamadulo ay bukal na nagmula sa taas ng bundok at naanimo ay isang paraiso. At habang si Michael ay nag-ikot kasama si Snow dahil sa tinitraining niya itong kabayong ito at napunta nga sila sa may sapa at nakita niya si Dayan na lumusong ito sa tubig at hindi na umahon pa at sa palagay niya ay nalulunod na ito. At ito na po ang ikatlong kabanata. Nagmamadaling nilusong ni Michael ang napakalamig na tubig para sagipin ang babaeng naliligo. Iginala ang kanyang mga mata sa ilalim ng tubig at nakita niya ang babae na nakadipa sa may tubig at nakapikit ang mga mata nito. Kaya nagmamadaling ikinampay ang mga kamay at paa palapit sa kinaroroonan ng babae. Sinadya ni Dayan ang maglublob ng matagal sa ilalim ng tubig dahil matagal-tagal na rin niyang hindi nagagawa ang ganoong gawain dahil parang nalibang siya sa barkada noong nasa States siya. Kaya parang nagkaroon siya ng pagkakataong gawin ang mga nakaligtaang gawain noon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at saka inunat ang mga kamay na nakadipa sa ilalim ng tubig at kaya niyang tumagal ng kahit na isang oras sa ilalim ng tubig. Wow! Ang sarap talaga ng sa katawan ang lamig ng tubig. Parang nare-relax ang buo kong katawan sa isip-isip ni Dayan at nagulat na lang siya nang biglang may humapit sa kanyang bewang at hinila siya kaya naman nagpapalag siya hanggang sa makainom siya ng maraming tubig. Nagmamadaling hinawakan ni Michael ang bewang ng babaeng nalulunod. Ayon sa kanyang akala, saka nagmamadaling dinala sa mababaw na parte ng tubig at dahil sa ubo ng ubo ang babae sa nainom nitong tubig ay nag-aalala ng labis ito at hindi na ito gaanong napansin ang suot ng babaeng iniligtas kuno na noon ay nakayuko pa rin dahil sa panay-panay na pag-ubo nito kaya hinagod nito ang likod ng babae. "Miss, are you okay?" Alalang tanong ni Michael. Ngunit hindi kumikibo ang babae dahil panay pa rin ang ubo nito. "Miss, kaya mo ba ang sarili mo or do you need my help? Buti na lang at nakita kita dahil baka natuluyan ka ng nalunod." Iling-iling na wika ni Michael sa kamuli nitong hinagod ang likod ng babae. Dahil sa sinabi ng lalaking muntik na daw malunod si Dayan ay napaangat ng ulo si Dayan kahit na inuubo pa rin ito. Dahil ang akala pala ng lalaking humila sa kanya ay nalulunod siya. "Excuse me, but I'm not drowning, I'm just," baling nasabi ni Dayan sa lalaking nasa tabi niya. Ngunit nang makita nito ang mukha ng lalaki ay napanganga siya at hindi siya magawa pang makapagsalita. "Oh my gosh, siya yung lalaking nakita ko kahapon sa may harapan ng asyendang nadaanan namin." Tili ng isip ni Dayan na noon ay parang nahipnotismo sa pagkatitig kay Michael. Gulat si Michael dahil sabi ng babae ay hindi daw siya nalulunod, ngunit hindi naman ito itinuloy ang kanyang sinabi. "Miss, kung hindi ka nalulunod, bakit kay tagal mo sa ilalim ng tubig? Nag-alala tuloy ako na makita kang lumusong sa tubig at hindi na umahon, kaya agad akong lumusong upang sagipin ka." Saad ni Michael sa babaeng kaharap. At noon lang napansin ni Michael ang itsurang na babae nang igala niya ang tingin nito dahil sa paraan ng pagkatitig nito sa kanya kahit nakaramdam ng pagkaaasiwa ito. Kinuha ni Michael ang kanyang t-shirt at isinuot ito at saka ibinigay nito ang kanyang jacket sa babaeng hindi niya kilala. "Ito isuot mo para hindi ka ginawin," ano ni Michael sabay abot ng kanyang jacket sa babae na parang napagkit na yata ang mga mata nito sa kanyang mukha. "Thank you," tanging sagot ni Dayan. Saka inabot ito ang jacket na bigay ni Michael, ngunit hindi naman ito isinuot kundi hawak-hawak lang niya. Nang hindi pa rin isinuot ni Dayan ang jacket ay hindi na nakatiis si Michael at kinuha nito ang jacket mula sa hindi kilalang babae saka ibinalabal sa katawan ng babae. Dahil sa totoo lang ay parang biglang naging maalinsangan ang pakiramdam ni Michael sa paligid
kahit na basang-basa siya. Paano naman kasi na hindi maalarma ang katawang lupa ni Michael dahil animo ay nakakita siya ng Diyosa at nasa mismong harapan pa niya na ang katawan ay parang nililok dahil sa perpektong kurba nito at litaw na litaw ang maputi at magikinis itong dibdib. Sa susunod ay huwag kang basta-basta lulusong sa ilog dahil minsan ay malalim ang tubig ngunit swerte mo dahil hindi gaanong malalim ngayon. Pero kung sa dayo na gaya mo ay mag-iingat ka dahil baka hindi lang sa pagkakalunod ka delikado kundi maging sa mga tao sa iyong paligid lalo na at dayo ka sa lugar namin. Pahayag ni Michael ngunit nagulat ito nang alisin ng babaeng kaharap ang jacket na ibinlaban nito sa kanya at saka humarap pa mismo kaya naman umiwas ng tingin si Michael dahil pakiramdam niya ay tinutokso siya nito ng babae. Yeah, you're right that I'm a stranger in your place. But to tell you the truth, I'm not drowning. Anyway, and that's why you saw me dive into the water. Because I've been always doing it. And I can stay longer time under the water. Nakangiting tura ni Dayan habang nakatitig sa gwapong mukha ng binata at nang malala niyang hindi nito alam ang pangalan ng lalaking kaharap ay Hi, I'm Dayan Davis, the granddaughter of Lolo Luis and Lola Linda. Lantarang saad ni Dayan at medyo umaanda na naman ang pagiging stage girl nito. Kaya pala hindi pamilyar ang mukha mo rito sa amin, but anyway, thanks for the compliments. Tanging sagot ni Michael at nang muling mapasulyap sa kabubuan ng dalaga ay napabuntong hininga ito. Please, can you behave yourself? Ani ni Michael saka napatingin ito sa magandang mukha ni Dayan habang nagkapagkit ang napakatamis ng ngiti ng dalaga sa mapupulang labi nito. Why are you affected? Birong tura ni Dayan saka kinuha ang mga damit nito sa di kalayuan ng kinaroroonan nila at saka muling bumalik ito at nagbihis mismo pa sa harap ni Michael. Iling-iling na lang na tumalikod si Michael habang nagbibihis ang dalaga at nang maramdaman niyang tapis na ito ay saka ito humarap ngunit halos mapumura si Michael dahil para namang hindi nagdamit si Dayan. Sa ikli ng short ito at ang suot ng spaghetti strap na shirt na hanging at labas ang kanyang tiyan at sa dibdib ay parang wala naman natakpan dahil halos tumuwa na ang makikinis itong dibdib. Ganyan ba malamit ang mga babae? Iritadong tanong ni Michael na hindi na nito matiis ang presensya ng babaeng kaharap. No, but everyone has own style, how to manage and improve themselves. Like yours, you look good but you even more gorgeous when you are naked. Anyway, may I know your name please? Nakangiting saan ni Dayan na hindi malis-alis ang matatamis itong ngiti sa kanyang labi habang nakatitig sa gwapong mukha ni Michael. Hindi na sinagot ni Michael ang mga sinabi ni Dayan at tinalikuran na lang niya ang dalaga at saka naglakad ito papunta kay Snow, ang kanyang kabayo ngunit hinabol siya ni Dayan. Hey, I'm asking your name and where are you going? Kunot noong taro ni Dayan habang nakabuntot kay Michael. Michael, tanging sagot ni Michael sa kadiretsyon naglakad at nang makarating sa kinaroroonan ni Snow ay kinalas nito ang tali ng kabayo sa sanga saka sumampa ito sa kabayo. Michael, what? Muling tanong ni Dayan na medyo napasigaw dahil nataranta dahil papaalas ni sa Michael. Michael sa panta, muling sagot ni Michael saka hinampas nito ang kabayo at saka tumakbo. Michael, huwag mo kong iwang mag-isa rito. Hindi ko alam pabalik sa bahay ng lolo at lula ko. Naligaw ako kanina mula sa pagja-jogging kaya ako nakarating dito sa may sapa. Habol na sigaw ni Dayan sa papalayong si Michael. Huwag mo na akong lukuhin pa dahil hindi mo ako madadala sa mga arte mong yan. Saad na sigaw ni Michael saka muling ipinagtuloy ang papatakbo ng kabayo. Walang hiya ka, gwapo ka nga pero wala ka namang puso. Naiiyak na sigaw ni Dayan sa papalayong si Michael at ilang sandali pa ay hindi na niya nakita pa ang binata. Hindi na matandaan pa ni Dayan ang daan pabalik ng bahay ng kanyang lolo at lola at sa malas pa ay hindi niya nadala ang kanyang cellphone.
para sana matawagan ang kanyang lolo at lola. Sinundan ni Dayan ang makipot na daan mula sa may sapa at maya-maya lang ay may kagubatan na siya. Lumusot kaya naman takot siya na siyang dahilan ng kanyang pagkahagulgol at bawat kaluskos na kanyang maririnig ay napapasigaw siya at halos manginig ng kanyang katawan sa takot na nadarama at wala naman siyang magawa kundi ipagpatuloy ang kanyang paglalakad na halos ay hindi na niya maigalaw ang kanyang mga paa. Halos pulang-pula na ang buong katawan ni Dayan dahil sa kung ano-anong dahon na dumadapo sa kanyang katawan. Ngunit kailangan pa rin niya makalabas sa kagubatang iyon at maya-maya lang ay bigyang napatigil ito at napatutob sa kanyang bibig na makita nito at makakasalubong na napakalaking ahas na halos isang dipa na lang ang layo nito sa kanya, kaya't sa sobrang takot at napasigaw na lang siya at biglang nagdilim ang kanyang paningin. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay ay nararamdaman niyang may brasong sumalo sa kanya nang tuluyan na magdilim ang kanyang paningin. Tuluyan na sanang nilisanin ni Michael ang lugar na iyon kaya't pinatakbo niya ng mabilis si Snow. Ngunit nang may marinig na sigaw ay muli niyang binalikan ang lugar at saka minanmanan niya ang lihim ng daang tinatahak ni Dayan. Nakaramdam siya ng awa sa dalaga, ngunit pilit niyang sinuway ang sarili dahil nais niyang malaman kung hanggang saan ang kayang gawin ng dalaga. Ngunit biglang tumili ulit ang dalaga ay agad niyang iniwan si Snow sa isang tabi at tahimik na lumapit sa malapit na kinaroroonan ni Dayan. At nagimbal siya na makita nito ang napakalaking ahas na papalapit sa dalaga, kaya naging mabilis ang kilos nito at nang saktong malapitan niya si Dayan ay siyang pagkawala ng malay tao nito. Buti na lang at nasalo niya agad. Agad na binunot ni Michael ang nakasukbit na kalibre 45 sa kanyang bewang at agad na pinutukan ng ahas at nasapul ito, kaya agad niyang binuhat ang dalaga saka binalikan si Snow. Inakay na lang niya ito at naglakad na lang siya habang pasan-pasan niya ang walang malay na si Dayan. Kahit napakapayat ng babaeng to, nakakangalay din pala, ani ni Michael habang ang pawis ay tagaktak sa kanyang mukha. Halos panghinaan na ng tuhod si Michael na makarating sa kanilang mansyon. Napasan-pasan ang walang malay na tao pang si Dayan at nang makita siya na kanyang lolo at lula na sina Dunbert at Dunya Marga ay napanganga sa pagkabigla. Apo, sino siya? Takang tanong ni Dunya Marga. Sabay lapit nito kay Michael na may pasan-pasan na babae. Apo daw yata ni Mang Luis, yun ang sabi niya sa akin kanina, sagot ni Michael. Saka dumiretso na sa loob ng kabahayan at diretso sa may guest room at dahan-dahang inilapag nito sa may kama at ang masdan niya ang babaeng mahimbing sa pagkakatulog ay bigla itong naalarma na makita nito ang mga pantal-pantal sa katawan ni Dayan. Bakit ang dami niyang mga pantal? Baka ano ang dumapo sa kanya sa may kagubatan? Alalang wika ni Michael sa sarili at lalabas na sana siya ng kwarto para kumuha ng mainit na tubig para maipuna sa katawan ni Dayan nang halos masalubong niya ang kanyang lula sa may pinto. Apo, sino ba talaga siya? Muling tanong ni Dunya Marga sabay tingin sa babaeng nakahiga sa kama. Lula, siya si Dayan at kanina ko lang nakilala sa may sapa dahil ang sabi niya ay naligaw lang siya. Kaya napadpad siya sa may sapa dahil hindi din niya matandaan ang daan pabalik sa kanilang bahay. Dahil kadarating lang daw niya kahapon galing sa States at kaya nawala ng malay tao dahil natakot sa malaking ahas na makakasalubong sana niya. At mabuti na lang dahil binalikan ko siya at sinundan dahil kung hindi ay nadali na siya ng ahas. Pahayag ni Michael sa kadiretsong nagtungo ng kusina upang kumuha ng mainit na tubig. Nang makakuha ng tubig na mainit si Michael ay inilagay sa may planggana ay dali-dali siyang pumanhik sa may kwarto kung saan naroroon si Dayan. Lula, pakipunasan niyo po ng mainit na tubig upang maalis ang mga kate ng anumang dahon na dumapo sa kanyang katawan dahil ang daming pantal sa kanyang katawan. Saad ni Michael sa kanyang lula, Marga. Agad na tumalima naman ang matanda ngunit
Pipigain na sana niya ang tuwalyang maliit na siyang ginagamit nito ay nabitiwan ni Doña Marga. Apo, ang init naman, hindi ko kayang pigain. Ikaw na lang kaya ang magpunas sa kanya. Ani ni Doña Marga sakat tumayo ito at lumapit kay Michael at hinila ito ang apo sakat pinaupo sa may tabi ng tulog-talog na dalaga na si Dayan. Lula, dalaga yan ni. Angal ni Michael sa kanyang lula. Ano kung dalaga siya? Sino ba ang nagdala sa kanya rito, di ba ikaw? Kaya kahit na anong gawin mong angal, wala kang magagawa dahil obligasyon mo siya. Tura ni Doña Marga, kaya man naman napakamot sa ulo si Michael at kinuha ang dimpo sa palanggana sa kapiniga ito. Tama nga ang kanyang lula na mainit-init ang tubig kaya napangiwi siya ng pigaan niya ito. O ano, di ba mainit? Nakangiting tanong ni Doña Marga sa kanyang apo. Medyo nakangiting sagot ni Michael sa kasinimulang punasan si Dayan. Matapos punasan ni Michael si Dayan ay saka lang niya napagtanto na basa ang damit ng dalaga at kailangan niyang mapalitan iyon. Napakamot siya ng ulo dahil nang lingunin niya ang kanyang lula ay wala na ito sa kanyang likuran. Kaya naman nagmamadali siyang lumabas ng kwarto para tawagin ang kanyang lula. Ngunit na makita niya ay papaalis na ito at kasama niya ang kanyang lolo at si Nanay Maria na mayordoma sa mansyon. Lula, sandali lang po, habol na sigaw ni Michael sa kanyang lula. Bakit? Tanging sagot ni Doña Marga. I need your help, muling sigaw ni Michael habang papalapit sa sakyan na kinalulunan ng kanyang mga lolo at lula. Si Dayan basa ang kanyang damit. I need to take it off and change to clean clothes as well, saad ni Michael. Kaya mo yan apo, sige na at nagbabadala kami ng lolo mo at may nagaantay na tao sa bayan na kakatagpuin ng iyong lolo, sagot ni Doña Marga, saka isinara na ang sasakyan at pinaandar na din. Oh shit, tanging sagot ni Michael sa sarili sabay sapo ng kanyang ulo at dahan-dahang pumanik sa loob ng bahay. At saka muling tinungo ang kwarto kung saan naroroon si Dayan na noon ay mahimbing pa rin sa pagkakatulog. Walang nagawa si Michael kundi palitan ang basang damit ni Dayan. Kumuha siya ng t-shirt niya at ang short na ginagamit niya sa pagtakbo. Saka dahan-dahang naupo sa may tabi ni Dayan. Halos manginig ang kanyang mga kamay habang inaalis nito ang suot na sleeveless shirt. At nang tuluyang maalis nito ang suot na pangitaas ng dalaga at tanging bra lang ang nakasuot sa kanya ay hindi sinasadyang napalunok ito habang nakatitig sa makikinis sa dibdib ni Dayan. You can do it, Michael, sigaw ni Michael sa kanyang isip na nanginginig ang mga kamay nitong isinuot nito ang kanyang t-shirt kay Dayan. Nang maisuot ni Dayan ang t-shirt ay sakalang nakahinga ng maluwag si Michael, ngunit muli na namang napabuntong hininga na mapatingin sa basang short na suot ni Dayan. Naku naman po, iling-iling na bulong ni Michael sa sarili, saka dahan-dahang inaalis ang short na suot ni Dayan habang nanginginig ang mga kamay nito. Samantala ay parang nararamdaman ni Dayan na may humihila sa kanyang short, kaya biglang napamulagat siya at biglang napasigaw ng totoo nga ang kanyang hinala. Rape! 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 Tiling sigaw ni Dayan sa hindi pa nakilalang tao na umihila sa kanyang short. Nope! Hindi kita nire-rape! Gulat na sagot ni Michael na nauutal dahil sa pagkagulat nito. Ikaw? Anong ginagawa mo sa akin? Hindi makapaniwalang wika ni Dayan kay Michael na noon ay biglang bumukas ang pinto ng kwarto at iniluluwa ang lolo ni Dayan na si Lolo Luis. Ano ang mangyayari sa tagpo nating iniwan? Abangan niyo po sa susunod na kabanata. Kung nagugustuhan niyo po ang aking kwento, magkikisoyo po sana. Pindutin niyo po ang subscribe button at pakitimpot po din ang notification bell para notify po kayo sa bagong video. Stay safe everyone. God bless. Smile. Salamat sa mga nag-comment. Thank you. Thank you sa lahat.
Sana magustuhan nyo ang aking kwento. Stay safe everyone, smile, mabuhay!